We are going to deploy, naririnig ng PhilHealth, matutuwa ang PhilHealth dito. We are going to deploy 21 basic items in our 44 health centers in the entire city of Manila. Basahin ko. 21 items. Medicine. Ito yung minimum. Kasi nakita ko doon, paga 70 ang listahan. But we were trained, information were shared to us by PhilHealth based on science and experience and data. Kapag ito ay naging available, itong mga items na to, malaking ginhawa sa komunidad. Kasi dati puro metformin, losartan, ang meron lang sa health center. Tama, mali? At saka togmolodon, yakapsul, kispirin. Kasi pag wala na, masakit ang ulo mo, bibigyan ka togmolodon. Pagka may lagnat ka, kispirin na lang. But I'm happy, with all honesty. And I'm really, paglapakan nyo nga si Grace Padilla. We will deploy today. And I think mararamdaman to bago magpasko ng mga Manileño. 21 items. Antibiotics, anti-infectives. Tama ba yung mga doktor? I-correct me. Amoxicillin, ciprofloxacin, clarithromycin, coamoxiclav, cotrimoxazole. Tama ba? Nitrofuran. Mas tama kayo. For respiratory and asthma medicine, salbutamol, fluticasone, and salmeterol, prednisone, chlorpheniramine. Alam ng mga doktor eh. Dito pala yung mga staff ni Ryan Ponce. Palakpakan natin. Masipag yan. Si Ryan. Ang daming sinasalo niya ng mga senior citizen ko. Pain, fever, and inflammation. Paracetamol, of course. Aspirin. But this one, hypertension medicines. Amlodipine and Lapril, losartan, o yung sinasabi ko kanina, hydrochlorothiazide, metopro, di ba? Hirap talaga yan. Ang hirap basahin. Diabetes medicine, metformin and gliclazide. Cholesterol and dyslipidemia medicine, simvastatin. Digestive and dehydration support, oral rehydration salts. Yun. Yun ang minimum. The 21 item. Ayon sa pag-aaral ng mga scientifico, ito yung madalas na basic na kakailanganin ng tao. Yan, i-deploy on top of our vitamins for test bone, iron, calcium, and so on and so forth. So we will continue. This costs us so much money. Yes, so what? Pera naman ng taong bayan yun. But thanks to the guidance of PhilHealth partners, sila nakakuha tayo ng datos. Kung kukulangin pa, huwag kayong mag-alala. I'm gonna do my best na yung kinakailangan na dito, na problema nung araw, pati hiringgilya, pati bulak sa ilong, patay ka na, para lang lagyan ka ng bulak, wala pa. I'll do my best. Really, it's hard. Time is hard. We are physically destroyed, but it's being resuscitated.
Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Kung ano man yun, basta binobomba yung dibdib. But may awa ang Diyos. Piri mo, ilang araw na lang, of all the hardship. Matatapos na yung 2025. Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Sa mga taga Maynila na nandito, nakuha niyo ba yung food box? Yes. Wala pa tayong pera yan. Partida pa yan. Why? Personal experience. Nakatutulo ng laway. Sa Noche Buena, pag yung kapitbahay mo, may hotdog, may carne norte. I know the feeling. Yung bumubula yung bibig mo. Tapos, mapapasana all ka na lang. That's why I told the department that involved, ayoko may magutom sa Maynila pagdating ng Pasko. Hindi kailangan magarbo, hindi kailangan makipagkompetensya. Sila kaya nila magbigay ng mga mamahalin dahil ang mamamayan lang nila 100,000. But 744,000 families in the city of Manila. At least sa Mansulok, sa Eskinita, dito sa Sampaloc at Tondo, hanggang doon sa Santa Mesa, makapaglalakad ako at masasabi ko man lamang, ay salamat. May mapag-ahari mo na ng bawat pamilyang Manileño pagdating ng Pasko. Mamukat-mukat mo pa pag tatlo kayo sa bahay. O ay 3 box yun. E di meron ng bandehadong spaghetti. Magbabato ang spaghetti kayo doon. I'm happy. Makaraos tayo. Tapos yung mga senior citizen ko, o may extra pa kayo na regalo. Tama ba? Meron akong isang personal choice doon. Bilang, kasi inaabatan ko to Noong July, nung sinabi sa akin to ng PhilHealth. Meron doon isa yung medicine box. Kaya ko yung personal na Gamit yun. ni-request na kasama dapat yun. Kasi ayaw kong ma-miss nyo yung inyong mga maintenance pag nasa biyahe kayo. Kahit pa paano, meron na kayong nakatakda. Saan nyo kukunin yung laman? Sa health center. Yeah? Pwede nyo nang tudasin yun. 7. Kasi minsan nakakalimutan ng mga may maintenance na, uy, inom na pala ako. Wala. Mapapagastos ka pa. Ang mahal sa drugstore. Matotosgas ka pa. Gusto ko, pag natanggap nyo yung allowance, pagpunta nyo ng mall, dala nyo rin yung maintenance. Alagang parlor kayo. Pahabaan ng buhay sa Maynila. Masaya ako sa inyo, mga lolo't lola ko. I love you. Kaya yan, ang tabayanan ninyo. But today is your day, Sampaloc. I'm happy to deliver it to you. As we promised, I told you, 90 days. I committed to the people of Sampaloc and the discomfort that will bring to our medical frontliners. Ginagawa yan. Sabi ko, basta bigyan nyo lang ako 90 days. But I'm happy. Thank you, Andres. Thank you very much. Hindi umabot ng 90 days. So, sakto, mga chairman. Mga chairman nandito. Malamang, busy kayo sa December 31 dito. Huwag na kayo magpaputok. Mahalin nyo, daliri ninyo. Sa iba na lang kayo magpaputok. Ipaputokin ninyo yung mga ulo ng mga matitigas ang ulo. Konyatan niyo. But you know, be careful. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Mahalin ninyo ang inyong sarili. So muli, to the doctors and nurses, to our medical frontliners in hospital ng Sampaloc, Dr. Sison, congratulations. Congratulations. Sa ating lahat dito, muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Again, paulit-ulit, maraming salamat sa Diyos. Nakakaraos tayo. Pumanatag kayo.
magiging bumpy ulit ang city government of Manila in 2026. But if I can reassure you, I will do my best. Kung manatag kayo, magbubuti ako. Pipilitin kong maging mainam, masinop sa paggasta ng mga kakailanganin para sa tao. Tao muna, bago mga mata. Tao muna. We will always invest in our people. So muli, maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Masaya ako para sa inyo, mga taga-hospital na Sampaloc. Manila, God first. Thank you. Maraming Bumalik mamaya. After kasi nagmamadali sila po. sabay-sabay po nating saksihan ang ribbon cutting ceremony. Siyempre kasama po ang ating mga councilors. Samahan niyo po ako magbilang in 5, 4, 3, 2, 1. Ganap na pong napasinayaan ang emergency room ng Ospital ng Sampaloc. So ito na guys, no, makikita natin ngayon yung napakagandang bed ngayon para sa mga pasyente natin. At ang kagandahan ngayon dito, ang mapapansin natin ay yung sa oxygen na mga gagamitin ay built-in na siya. So wala nang tangke na nakakalat dito sa tabi mismo ng pasyente. Ang kagandahan para tayong nakapasok mismo sa private hospital. So ganito ang itsura ng private hospital. So ngayon makakamtan na rin ng ating mga taga Manila na yung ganitong klaseng setup ng emergency hospital natin. So dito po ito sa Sampaloc guys. Ito yung bagong mga equipment ngayon na inilagay dito sa bagong bukas na emergency hospital. So sa ngayon nandito si Yorme, kasama po natin. So pasyalan naman natin yung kanilang palikuran at dito merong So sa palikuran po naman guys ay napakaganda at napakalinis. Wow. Oh, diba? At talaga. Grabe. Galing. Tapos dito kung kakailanganin ay merong tubig na dumadaloy at napakaganda ng kanilang lababo. Ang kagandahan nito, meron lang tatapakan mo lang guys, tatapakan lang. Ayan. Ang galing. Wow. Sana mapapasana all ka na lang no sa guys. So minsan na rin po kasi ako napasok sa emergency room So sa private hospital tayo napunta yung mga time na yon. So ganito po yung setup na nakita ko. Kaya naman napakaswerte po ng mga taga lungsod ng Sampaloc dahil naka-receive sila ng ganito kagandang equipment, no? Ito ay sa tulong ng ating butiing mayor.
Ito din pantry. Naka-divide yan, di ba? Meron yung ano. May ano pa, may parang polvo. Room mo. Guys. Wow. Ano to, mga Operating room. operating room? So, kumpleto guys, oh. Ayan. Kumpleto. At napakaganda talaga. So, dito yung kinakailangan, ano, kung sakasakali, ay naka-built-in na po yung kanyang oxygen. At ito yung, siyempre, mga doktor lamang po ang nakakaalam ng ganitong ori ng equipment. So, ayan guys. At dito pala, dito natin makikita lahat ng mga oxygen, mga tangke. So naka-separate na nga po. Naka-separate na nga po at sa labas lang mismo no ng ospital ito na may sarili po siyang lagayan, ayan no. So ang mapapansin natin ay ito na nga. So may kanya-kanya po silang tubo o pipe. So para tayong nakakita nung sa kusina no na yung alam mo yung mga LPG na naka-built-in na yung kanilang stove. So parang ganito rin ang setup. Ayan, at merong automatic manifold. Ayan. Ayan no. So diyan makikita kung alin dito sa mga tangking to ang wala ng laman. Ayun. So diyan nila mamomonitor. Napaka ganda guys. Ngayon naman ay treat room. Ayan. Ano naman meron dito? Oh. Sir, ano yung sa treatment room? Ano yung mga ginagawa ko dyan? Sugat, masaksak, yan ang gagawin namin dito sa lalo sa final operating room. Tapos pag yung mga may hika, may mali, At dyan muna. tayo doon. Thank you, sir. Sige sir. Hindi namin operating room. Namin ang kailangan ng online para pag may nasaksak, initial operation natin dito sa final operating room. Tapos dito sa treatment room, mga may sakit, o kaya yung mga nag-hika, nag-asma, may mga oxygen. This is centralized. Yung mga oxygen, Apo. nagaling po dito sa likod. Oo. So wala na kayo makikita tanke sa loob ng ER, nasa labas na. Pati yung mag-transfer ng oxygen na, sa likod ng nagaling, hindi na ma-install. Naka-built-in na po. Yes, No? so waste din. Para siyang centralized pero itong ER na. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming sa mga tao na kami mag-o-open sa mga ilang araw pa po kasi we are making safety measures para sa mga pasyente at kami ng doktor sa mga nurse. Pag-operating po lahat na po kabuhat ng ER. Thank you po. Hello po. Mensahe po natin kay Mayor at meron tayong napakagandang emergency room. Mensahe po kay Mayor at meron tayong napakagandang. Sige po. Ano po masasabi natin sa napakagandang emergency room na... Salamat po. Thank you po. Wow. Thank you po. OBER. No? Matsala Yorme. Mga kaibigan dito, pinagawa namin apat na treat. Apat na kaibon dito pa lang dito. Sinagawa namin
Ano dyan?